Hustisya, ito ang patuloy na panawagan ng byuda ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo 1 taon matapos ang Pamplona Massacre. Ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Pasado alas 9 noong March 4, 2023, nang pasukin ng 10 armadong lalaki ang bahay ng mga Digamo sa bayan ng Pamplona, Negros Oriental. Pinaulanan ng bala ang gobernador na noon ay abala sa mga taong humihingi ng ayuda. Matapos ang ilang segundo, tumakas ang mga suspek sakay ng 3 getaway vehicles. Patay sa insidente si Governor Digamo at ang siyang pangkatao. Sa social media page ng yumaong gobernador, nanawagan ang byuda at Pamplona Mayor Janice Digamo sa taga Negros Oriental na huwag kalimutan ang kanilang ipinaglalaban. Naharap sa patong-patong ng kaso ang 11 suspek na umano'y sangkot sa Pamplona Massacre. Kabilang ang umano'y mastermind ng pananambang na si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Noong nakaraang linggo, isinama si Teves sa Red Notice List ng International Criminal Police Organization o Interpol. Bunsod nito, pwede nang arestuhin si Teves ng Interpol sa anumang banda ng mundo. Samantala, hindi na tinalakay ng PNP Region 7 ang detalye ng kaso na nakasampa na sa Manila RTC Branch 51. Nagpapatuloy naman ang kanilang pakikipag-ugnayan sa tanggapan ng DOJ. Kami, nag-ready na lang kung magsugod ng mga trial, no? Para we could present the testimonies of the witnesses as well as katong mga object evidence nga among nag-gather. Dagdag ng pulisya na ang peace and order situation sa probinsya ng Negros Oriental na nanatiling matiwasay. Sa effort sa Police Regional Office 7 is to go after the armed group in Negros Oriental. Yeah. We all know that we have gained momentum in arresting and utilizing those armed group members, no. Nakiisa naman ang Diocese of Dumaguete sa mga sinusundan ang takbo ng imbestigasyon sa Pamplona Massacre. Dagdag ng obispo na ibalik man ang kapayapaan sa probinsya at balik normal na ang paghahanda sa 2025 midterm elections. Subalit hanggang ngayon, naghihintay pa rin ng hustisya ang kamag-anak ng mga namatay sa insidente. Maliban sa mga kasong isinampa laban sa mga suspek, giit ng obispo na kailangang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News.